welcome back again to my channel. This is Dailena Vlog. So for today's video Day, may i-share ako sa inyo. May isang nag-comment na sabi niya, Day, paano tumagal sa amo? Ganito yung amo ko. Ganito ganyan yung amo ko. So, for me, Day, kasi pagbaguhan lang talaga tayo is adjustment talaga, Day. Both sides sa atin, sa amo man or sa atin mismo. So, paano ba natin makayanan na matapos yung kontrata o mag-renew pa? So, marami din akong nakikitang post na puro reklamo ang sinasabi sa amo. Tapos, may nag-comment doon, bakit kayo puro reklamo sa mga amo nyo? Tapos, nagre-renew pa kayo. So, ito naman, Day, ang sagot dyan. Kasi, alam nyo, pag nag-focus tayo sa, diba, si hi! Pag nag-focus tayo sa negative na bagay, lalo tayong madadown, lalo tayong mapanghihinaan ng loob. So, di ba, ang galing-galing kong magpayo. Pero pag ako yung nandun, parang, pag nandun ka kasi sa point na yun, parang hindi mo hindi mo ma-explain yung nararamdaman mo, di ba? So, kailangan natin ng ibang tao na magbibigay sa atin ng opinion para mapagtimbang-timbang nga yung sitwasyon. So, ako, 3 years na din ako. So, yung mga naririnig nyo is puro reklamo. So, this time is sabihin naman natin yung good side ng ating mga employer. Para, sabi nga ni Day Joanna, let's focus in a good things. O, diba? So, pag alam nyo, Day, ako ganyan ako eh. Pag nahihirapan na ako, na homesick attack, ang naiisip ko lagi yung mga negatibong bagay. So, let's ourselves focus in the good things. O, diba, English na yon, ang bongga. So, ang tingnan natin, ano ba yung magandang nangyari sa loob ng bahay ni amo? Alam ko namang, kaya yung iba, nagre-renew pa rin kasi may nakikita silang kabutihan din ng amo. Hindi lang yung bad side. Wala namang perfect na employer, wala ding perfect na helper. So, kung gusto talaga natin tumagal dito sa Hong Kong or sa abroad, hindi naman nawawala yung mga downside natin. Kumbaga, nandun yung parang susuko na tayo. Pero let's choose. It's a choice naman kasi kung mag-stick ka o hindi. Diba? So, for me, no, ako kasi lumalaban pa rin kasi nga wala pa tayong bahay. So, ang ginagawa ko, tinitingnan ko na lang yung base of sa mga advice, sa mga opinion ng iba. So, nagpo-focus na lang ako sa good things, no, na nagagawa ng employer din natin. So, sa akin naman, based sa experience, so, swerte ko na din sa mga amo ko kasi may nababasa akong mga post or naririnig na mga kapwa natin OFW dito na mas malala yung na-experience nila sa amo nila. So, tulad ng pinapahiya ka in public, magkasama kayo sa labas, din sisigawan ka, mumurahin ka. Mas worse yun, di ba? Ako parang hindi ko rin kaya yun. At yan ay hindi rin na nangyari sa amin ni amo ko. Then, about naman sa food, yung iba as in tinapay lang sa breakfast, sa awa ni Lord, from the start, sinabi ko kasi agad na nung first day ko kasi, Day, kumain lang din ako ng tinapay. Yun ay hindi ko talaga kaya. Nanginig talaga ako, Day. So, nasabi ko talaga sa amo ko na, Ma'am, hindi ko talaga kaya pag walang rice sa umaga or sa breakfast. Nanginginig talaga ako. Alas 9 pa lang, natog na ako. So, awa ni Lord, naintindihan naman nila. So, pag nagluluto ako sa gabi, nagpe-prepare na ako ng breakfast ko na kanin. So, swerte ko na din doon. So, about naman sa bago umalis pag nag-day off, hindi naman nila ako inuobliga na maglinis, magluto, or ano pang gawin during day off ko. O, napakaswerte ko na din nun. At isa pa, ito pa. Wala din ditong plancha, Day. Hindi sila nagpa-plancha ang mga amo ko. So, swerte na din ako dun, Day. Kasi, isa din ako dyan sa kamuti. Nakatry nga lang ako magplancha nung nag-test na ako.
'di ba? So, hirap din ako magplansya. So, napakaswerte ko na doon. So, ito pa, never din kaming nagkasagutan yung argue talaga to the bone. Isang beses pa nga lang nung sumagot ako, nangatwira na ako. So, ngayon, inaano ko na yung sarili ko. Sabi ko, hindi ikaw today. Ngayon, pinipigilan ko na yung sarili ko. Parang ayaw ko na madagdagan yung ganong sitwasyon kasi baka mag-cause siya ng hindi namin pagkakaunawaan ng amo. At isa day, ako kasi day, hindi ko kaya yung may kaaway sa loob ng bahay, ganyan. Ang daming negative na pumapasok sa ko, halimbawa kung mag-away kami ni amo or magkasagutan kami, ako yung hindi mapakali. So mas pinipili ko na keep na lang yung bibig ko or magpakumbaba ako kasi ako yung lugi. Kahit sa ibang tao, pag may kaaway ako yung lugi kasi ako yung nag-overthink na baka anong na iniisip niya, yung anong gawin niya sa akin, yung mga gano'n, negatibo yung pumapasok sa ulo ko din. Ayun, hindi ako makatulog, di ako mapakali. Pag gano'n may kaaway ako. So, mas pinipili ko na lang, ako na lang magpakumbaba, ako na lang mag-adjust. Yun ang ginagawa ko. So, pagdating naman sa pag may nababasag ako, noon lang naman yun, pero ngayon wala naman masyado. Noon, nung baguhan pa lang ako kasi tayo, nag-a-adjust pa lang. So, parang binabantayan lagi natin yung galaw natin. Kung tama pa ba itong ginagawa ko, baka magkamali ako, yung takot na takot tayo na magkamali, takot na takot tayo makabasag, pero lalo tayong nilalapit ng aksidente. Yun ang napansin ko. Kaya ang ginawa ko nun day, dinidistract ko yung isip ko, dinidistract ko. Kasi ganun ako, pag lalo akong nag-iingat, lalo akong nalalapit sa disgrasya. Lalo akong nakakabasag. So, yan ang pinakakabakaba natin pag first time natin sa bahay ni amo or ilang months, ilang weeks pa lang tayo. So, super ingat tayo. Pero, nalalapit pa rin tayo sa disgrasya. So, pasalamat na lang din ako nung una akong nakabasag is ang sagot sa akin is, it's okay. So, mag-iingat daw ako next time. Sabi sa akin. Pero, kung alam nyo lang, yung mga house rules ni amo, nung bago ako mag-start, in-explain niya sa akin, pinapermahan niya sa akin, ang dami. Super strict talaga siya. Pagdating sa pagkain, pag may masisira, na dahil sa kapabayaan ko, ipababayaran niya. Pero hindi naman nangyari yun. Kasi sila naman yung nagpaplano sa pagkain. So, isa din yan sa napakaswerte ko na din. Pagdating sa pagpaplano kung ano ang lulutuin, ano ang mga pagkain na ihahanda tuwing dinner o tuwing kakain kami, sila ang nagpaplano. So, napakaswerte ko na din dun. O diba? Napakaswerte ko na. So, yun nga lang, ang mga hayaan mo na yung mga negatibo, focus tayo sa positive. So, napakaswerte ko na din. Kasi yung ibang amo is, yung ibang amo bago ka mag-day off, pinapalinis ka pa. Pagdating mo ng galing day off, pinapalinis ka pa. So, ako naman dahil, ang ginagawa ko, madalas naman, pag dumadating ako sa day off, wala sila. So, ang ginagawa ko, pakonsuelo na lang din, kung may mga kalat na halos matapakan mo na, at madumi yung sahig, maraming buhok. So, minamadali ko na lang na linisin, i-arrange, mag-vacuum, gano'n na lang. Para pag, syempre, galing gala kasi yung mga amo ko. Pag galing sila gala, syempre, pagdating mo sa bahay, maaliwalas yung bahay. So, hindi ka aburido, kumbaga. So, ganun ang ginagawa ko. Kahit di naman nila ako inuutusan, so, ako na lang nagkukusa. Pag medyo pagod din ako, hindi ko rin naman, nasa akin lang kung gagawin ko o hindi. At hindi rin naman sila na, bakit di mo ito ginanon? Hindi naman sila ganon. At ang swerte ko na din kasi, hindi naman sila makalat. Si Sir kayo, masipag si Sir. Hindi, walang hugasin, walang basura na itatapon kasi tinapon na nila bago umalis. Mabilis kasi kumilos si aming lalaki. So, pag ganon ang mga sitwasyon natin, yun, kaya alam nyo, nung sinabihan ako na renew ako, same pa din sahod. Nandun yung, bakit ganon? Kasi nung
nung magre-renew na ako, naging dalawa na yung alaga ko. Manganganak yung amo ko. So, una sinabi niya na, ganito, magiging mahirap na yung trabaho mo. Okay lang ba sa'yo? Ganyan. Okay ma'am, trabaho naman hanap ko. Sabi kong gano'n. Then, ang expect ko, syempre, alam naman niya na ganun nga, mas mahirapan na ako. So, sabi ko, inisip ko na lang na syempre, mag-gets na yun. Ang ending naman ng usapan namin is sabi niya ay, okay lang ba sa'yo? Same pa din ang sahod. So, ako naman, oo lang din ako, oo din pagkatapos, bakit ganun? Same pa din sahod, di ba? So, naano ako noon, nag-live nga ako noon about dyan. Based na lang din sa mga comment, sabi nila, kung mabait naman yung amo mo, day, stay ka na lang. Kasi suntok sa buwan na naman pag naghanap ka, then mapunta ka pa sa pinaka-worst. So, magsisisi ka lang. Yun din ang inisip ko. Kaya ang katwiran ko nga, hanggat di nila ako inayawan, hindi ako aayaw. So, may mga nakita ko din na post na may doon na sabi niya, 6 years in working na daw siya sa mga amo niya, aso pusa daw sila ng amo niya. So, sabi ko, yun ang hindi ko kaya, yung makipag-away nga sa amo. So, sabi ko, swerte ko na rin pala. Yung iba, 6 years na, same pa din sahod, minimum pa din. So, nagtitiis sila. Pero, syempre, may mga bagay na may naririnig din ako, nag-a-advise sa akin na bakit ka magtatagal dyan? Same pa din ang sahod mo. Ba't ayaw mo mag-try sa iba? Paano darating yung opportunity sa'yo na hindi ka umaalis sa comfort zone mo? Yun nga pinag-iisipan ko. Kaso, mahirap. Mahirap mag-decide. Ang gusto ko kasi magkabahay muna. So, pag nagkabahay siguro ako, saka na mag-try. Pero sabi nga nila, kung makahanap ka ng amo na mas bongga magpasahod tulad ng Western na employer, so above minimum kasi sila, so mas mapabilis ka magkaroon ng bahay. So suntok sa buwan na naman yun. So hindi naman din lahat ng Western employer is mabongga agad, pero kadalasan naman ganon. So I'm convinced muna, i-convince ko muna yung sarili ko kung ano ba talaga yung the best na decision para sa kasi may nakakausap din ako, no, sabi nila. Yung mga subscriber ko din, sabi, yung mga ex-abroad na, shout out sa'yo ate Jenaline, diba, nakausap ko na din to si ate Jenaline. Nagkamit kami sa Central. Sabi niya, ex-abroad na kasi siya, day. Ako kasi, bilang first-timer, takot pa ako. So, diba, hindi pa sapat yung experience ko. Kasi, basta hindi pa buo yung loob ko. So, sabi ni ate Ginaline, sabi niya, okay naman yung mga amo niya, trabaho, kaya naman niya, kahit mga pasaway yung mga bata. Pero pag sabi niya is, hindi siya dagdagan sa next contract niya, let go daw niya. Kasi may experience na rin siya sa Western, so maghahanap siya ng Western. So ang target niya na sahod is 6,000. So mahirapan ako kasi siya pwede kasi experiencado na siya. So ako, first job ko to, first amo ko, kaya nandun pa yung takot. So ang gusto ko is hanggat din nila ako inayawan, hindi ako aayaw. Yun yung nasa isip ko kasi what if umayaw ako din mapunta ako sa worst, so nandun yung pagsisisi o bakit nandun ka na sa tamang tao, umalis ka pa, inayawan mo pa. So kung halimbawa sila yung umayaw, so no choice ako, magtitiis ako, walang regret na mangyayari. Yun yung nasa isip ko. Hindi ko sisisihin yung sarili ko na bakit napunta ako lalo sa worst. Kung sila ang umayaw, so this is my kumbaga, kapalaran ko to na ganito. Sila na ang umayaw hindi ko na mapipilit yung sarili ko sa kanila. So, sa mga nahihirapan dyan, lalo na yung pa-endo na, sa nahihirapan mag-decide kung mag-renew or hindi. So, pagtimbang-timbangin nyo na lang yung sitwasyon tulad ng akin. No? So, laban pa rin sa buhay hanggat hindi makamit yung pangarap. Laban tayo dahil para sa future din ng mga bata. So,
Ayan lamang for today's video dahil nandito pala ako. Sinama ako ni Amo, interview ng alaga kung wala pang 1 year old. Ini-interview na para sa school. Ganun sa kanila dahil yung pag nag-aaral ng school dahil ini-interview. So, hindi ko na sinayang yung pagkakataon. Nag-vlog na tayo. So, ayan lang for today's video dahil kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.